We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning! Bugtaw na, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw ka na sa Miyerkules, September 27, 2023. Plastar na mga kapuso, kay mga interesante nga topiko ang ginpreparan namon para sa inyo sa bunga aga. Korek ka kita dyan, gani mga puso, tutok na kay madamo kami sang dala nga mga balita kag impormasyon para sa inyo tanan. Mga kapuso, ibaloon ta na mga nagapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman si Eden Priatos, live weekend diri sa GMA Bacol Station. Subong agad dala sa gihapon namo ng mga dala ko nga mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog nga Western Visayas. Sa mga driver, commuter, kag tanan dira wala sang local public transport route plan nga iga-implementar sa syudad sang Iloilo sa maabot nga October 10. Suno mga puso sa hepe sang Iloilo City Public Safety and Transportation Management Office nga si Jack Cunlo may dapat pahitsuon sa mga preparasyon kag kinahanglan pa ini nga pungkuan sa mga stakeholder. Prioridad sang Iloilo City Government ang pagpinta sang loading, unloading areas kag mga signages. Subong man ang pagtumod kun sa din ini nga lugar agud talunsay na sa pagpatuman liwat sang enhanced LPTRP. Sa subong sa masobra 1,700 ka units nga kinahanglan yara pa lang sa 500 ang nagabiyahe. Magasugod naman hatag sa impormasyon ang PSTMO sa mga establishmento kag mga buluthuan angot sa mga bag-o nga ruta sa idalom sang enhanced LPTRP nga ginabug-usan sang 25 ka mga ruta. 17 dire ang rationalized routes, 7 ang new developmental routes kag isa naman ang enhanced new developmental route. Samtang wala pa naaprubahan ang LPTRP sa probinsya sa Iloilo, magapabili naman sa daan nga ruta ang mga first town jeepneys nga magasulod sa syudad sang Iloilo. Very technical. That's why city engineer, city planning, upod siyang PSMO dira because hindi ni siya by simple as load and load lang kita dira. No? Gina-consider mo factor, especially ang interchange ang aton pasayro nga kung pagpanao, gidabla makasakay sa dayon for another destination niya. Yara sa 14 million pa ka mga Pilipino ang nagapanigarilyo o kung 19% sang populasyon base sa datos ng DOH. Kung basehan ang datos ng DOH-6 ang 2021, 26.12% o kung 91,891 ka mga individual nga nagamit sang health services sa Western Visayas ang nalista nga nagapanigarilyo. Suno sa DOH, dako ka problema ang mahatag sang pagpanigarilyo sa lawas ang tawo. Bisan pagani kunong nagauso subong nga vaping. Gani agud maganyat pagid ang mga smoker nga untat na sa pagpanigarilyo, ginlunsar sa DOH kaupod ang Action on Smoking in the Health Philippines o kung ASH, ang programa nga Stop and Gain, a Quit and Win Tobacco Cessation Contest. Bukas ang kompetisyon para sa mga naguntat na sa pagpanigarilyo sa sulod sang hindi magnubo 6 ka bulan. Magbisita lang sa Facebook page sang ASH Philippines agud nga mag-register sa raffle. Ang grand winners ang magabaton sang 5,000 pesos. So damo na tagini nga measures pero there are many things that have been done, but there are still a lot of things that we need to do. Kapuso, 5 naman ka mga balay ang ginhalitan sa kalayo sa isa kasunog nga nagluntad sa barangay Takuling, Bacol City kahapon sang hapon. Base sa investigasyon sa Bacol City BFP, 3 sa mga ini totally gutted samtang 2 ang partially damaged. Mga puso, nabaton sang BFP impormasyon kaango sa insidente mga alas 11:48 sa ngaga. Napalong kalayo pasado alas 12:30 sang hapon. 5 ka mga magpamilya na apektuhan sang sunog. Naglabot naman sa ginabulubanta 249,000 pesos ang halit nga gituga sa mga propiedad.
May lapses nga nakitaan ang Mandurriao Police sa bahin sang tagdumalahan sang bar kung sa di natabo ang rambol nga naging viral sa social media sang damlaglang. Sa video nga kuha sa insidente makitaan ang paglinupad sa mga inumol sa mga kalalakihan nga nagpakita pa sang abilidad nga hindi dapat pagsundan. Ini ang nagluntad sa sa isa ka bar sa Smallville Complex sa Mandurriao kag suno man sa Mandurriao Police sa sulod pa lang sa nasambit nga bar may hindi na pag-intindihan ay ang magtimbang nga grupo. Suno naman sa Task Force on Morals and Values Formation ila pag-imbestigaran ang natabo. Ilabi na ang pagserbi sa gihapon sang ilimnon sang isa pagid ka establishmento sa lugar. Apisar nga hubog na ang mga natungdan nga mga kalalakihan. Wala pa sang pahayag ang tagdumalahan sang bar kaangot sa nasambit nga insidente. However, may nakita kami ng mga gamay ng mga lapses sa part sa management or even sa mga guards nga mag-contain sa duwa ka grupo. Amo na nga may pagsumpaganay na natabo. Bertinova sa hubog, isog. Mga puso, ano na-recover sa kapulisan sa isa ka bodega sa Bagos City, Negros Occidental ang 1,000 kasako ang kalamay nga karga sa duha ka truck nga ginaligargin hijack kuno sa La Carlota City, Negros Occidental. Nahibaluan nga base sa pahayag sa mga driver sa mga truck. Sila ang ginparahan sa armado nga mga tawo sa La Carlota. Ginkuha sa mga driver ang pagmaneho sa mga truck. Gindra sa wala mahibaluan yung lugar, gindeskarga ang kalamay kaginbilin ang mga ini sa Banua sang Murcia. Ginabulubanta ng gablor sa 3 million pesos ang balor sang kalamay. Para pa investigasyon sa kapulisan sa among hitabo. Isa sa mga anggulo ang ginasundan among nga inside job ang pagpang-hijack. Makapuso magaulan sa pila ka bahin sang pungsod bangod sa trough o kon extension sang ginabantayan nga low pressure area sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Nakitaan sang pag-asa ang mga LPA 1,425 kilometers sa sidlangan sang extreme northern Luzon. Posible subong nga adlaw nga magsulod na ini sa PAR gani magapadayon naman ang manubong at tsansa sini nga mangin bagyo. Sa karon, trough sa gihapon sang LPA ang magadala sang pag-inulan sa Visayas kag Mindanao. Subong aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base man sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magabadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible man ang mabaskog nga ulan sa pila ka bahin o kung pila ka lugar gani mangin alerto sa pagbaha o kung landslide. Mga puso, para naman sa aton nga Globalita. This morning, pila ka pumuluyo sa Western Cape, South Africa missing. Kag ginakakangawaan nga napatay na bangod sa naglutad nga pagbinaha. Samtang sa Canada naman mga guest sa isang amusement park baw nabutang sa peligro matapos magbisyo ang ilang ginasakyan nga ride. Nakatutok Julius Bilacaol. Pila ka pumuluyo sang Western Cape, South Africa ang missing kag ginakahangawaan nga patay na suno sa mga opisyal sang probinsya. Inang tuga sang lapnagon nga pagbinaha nga dala sang malain nga panahon. Ginakabalakaan man sa mga opisyal ang dako nga kahalitan sa informal housing sa lugar. Ang malain nga panahon ang ginatawag man sa mga opisyal nga isa ka disaster kag ang halit sini ang mahibaluan pa sa tion nga ini ang magtahaw na. Ang South African Weather Services ang nag-issue naman sang Orange Level 9 warning nga nagapatimaan sang posibilidad sang dugang pangapagbinaha samtang nagapadayon ang malain nga panahon. Nabutang sa peligro ang kabuhi sang pila ka mga guests sang isa ka amusement park sa Canada matapos magbisyo ang isa ka ride nga ila ginasakyan nga nangin kabangtanan agud sila malangan sa ibabaw sini sa sulod sang 30 minutos sa baliskad nga posisyon. Sa bulig sa mga maintenance personnel sang park, napapanaog man ang ride. Duha sa mga guest ang nagreklamo sa pagpalanagit sang dughan kag pagpaminhod sa mga tiil. Gilayon nga ginpasiradan kag ginembestigaran ang amusement park. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Mga kapuso, yari mga eksena nga hindi mo dapat mamiss o maging sino ka man karon sa gabi. Mapati bala si Karding sa laygay ni Dino nga tatanang paghimo sa ginigal nga mga buluhaton, subong nga nabutang sa ital-ital nga iloy, mabalik bala sa pagkamunik si Dino, matultulanayhan sa mga kaaway ang lokasyon nila nga duha. Ina kang iban pa nga maaksyon kakiling eksena ang bantayan sa maging sino ka man pagkatapos ang 24 oras sa GMA Telebabad. Padayon subong ginaistoryahan ang mas nagainit pa nga mga eksena sa Unbreak My Heart.
Ilabi na ang pagpangayo ni Renz ng second chance kay Alex. Pero si Franco nga sang una gin-reject si Alex sa liwat nga magabawi. Sino bala ang piliyo ni Alex? Naghatag sa ginakagalingon ng interpretasyon sa kahulugan sa love sa isa ka quick chat ang mga bida sa Love Before Sunrise. Para kay Bea Alonso, love is a choice. Gin-compare naman ni Dennis Trillo ang love sa isa ka rose. Pero si Sid Lucero, nakita niya kuno sa iyong daughter ang matutod nga love. Effortless para kay Andrea ang ginatawag na true love. Ang serye nga magatudlo sa kahulugan sang love kag sacrifice, ang Love Before Sunrise sa Batay Tangalan Tawon 8:50 p.m. sa GMA Telebabad pagkatapos ng maging sino ka man. Isa sa mga nagapangunang industriya sa pungsod Pilipinas ang turismo. Kag isa sa mga nagapanguna man nga destinasyon sa pungsod ang Western Visayas, bango diri na hamtag ang isa ka world-class nga Boracay Island. Apang inilang Boracay ang atraksyon sa rehiyon. Sa nagkalain-lain nga probinsya, madamo pa sa mga destinasyon nga pwede padulungan. Magluwas sini bantugman ang Region 6 sa mga manamit kag pinasahi nga pagkaon sa mga pumuluyo nga mainabi-abihon. Makapuso sa tinutuyo nga mapasanyog ang turismo. Isa ka national convention sang Association of Tourism Officers of the Philippines ang igapatigayon sa isla sang Boracay sa probinsya sa Aklan sa October 4 to 6 ini nga tuig. Kaangot sini, makaupod ta sa bunga-aga ang ATOP National President kag Iloilo City Tourism Officer nga si Ms. Jonel Andy Vinagracia, upod man ang ATOP Vice President for the Visayas and at the same time Tourism Officer sang Banwa sang Leganes, Iloilo nga si Mr. Jerry Anas. Good morning, Ma'am Jonel. Good morning, man. Sir Jerry, welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Jan. Good morning sa tanan nga nagapalamati subong kag nagalantaw sang GMA. Mayong aga dyan. Happy kami nga rin na makamiliwat sa GMA. Thank you very much for your time, ma'am, sir. No? Una ta nga pamangkot sa bugos nga pungsod. Nga adirigid sa isla sa nga Boracay sa probinsya sa Aklan na pilian sang ATOP nga mangin venue sang aton nga National Convention. At para hatagan kita, ikaw sang backgrounder, no? Before the pandemic, ang ATOP National Convention was already held here sa Iloilo City. Kag nag-rotate ini siya, Visayas, Mindanao, and Luzon. Last year, dito kita sa Tagaytay. And this year, nagbalik sa Visayas and nakita naton nga may revenge travel, kagkadamo gid sang requests from the tourism officers from all over the country nga wala pa sila nakatapak sang Boracay. So this is a good chance nga ma-showcase naman naton ang Boracay sa ila after the pandemic, after the closure, kung ano nakatahom ang Western Visayas. Yes, and actually hambal ni Ms. Jonel na gina-rotate ang convention like Luzon, Visayas, and Mindanao. And next year, ara naman kita sa Mindanao and nagbid na ang SOX Sergeant, ang SOX region to host the 2024 na National Convention. 2024, our 25th convention. Okay. Ma'am, sir, this is a national convention. So, ina-expect ta tanan gid no nga mga tourism officers ma-participate. Pila gid ang gina-expect naton nga ma-join sa ining national convention naton? Normally, 1,000 ang naga-abot kag naga-participar sa aton nga convention. But for now, though medyo ginanervyos kami kay nakalabot na kami 1,200 ang aton nga registrants. And aside from the tourism officers, may ara kita nga mga tourism stakeholders nga naga-upod man sa aton kag mga LCEs, mga mayors, governors, kay we have a Pearl Awards night. Amo na siya ang pinaka-highlight naton. Okay. And maybe sir no kay ti naglabot na 1,200 maybe because kay sa Boracay di man held no damo excited magkadto sa Boracay. Yes, good. And nagimo kami sang system na dapat naka-online register and naka-pay before sang convention. And but kahit nga muna na ang amon nga system ginhimo damo gyapon sang gusto maglaga sa Boracay nga mag-register, so gin-discourage naman ang online ang on-site na registration para maisip naton kay ang
ang aton nga venue is medyo gamay siya dito sa Boracay. Di kita accommodate more than 1,000 tani pero subong nag 1,200 na kami. So siguro ang sa ginhambal ni President Junel na damo pa mga tourism officers nga wala ka pa Boracay, especially from Mindanao and far Luzon. So that's why ang damo gid ang gusto makadto sa Boracay. At least nakita natin ang interest nila nga not just because sa Boracay pero siguro ang common goal naton para mapasanyog pagid ang turismo sa ang aton pungsod. No, ang tema subong sang convention is ang tourism and green investment. Ano ang buot silingon sang tema nga ni ma'am? Okay. So need nato siguro mag-focus sa green investments kay nakita sang aton World Tourism Association WTO na ang need para sa aton tourism program ang sustainability, especially nga damo na kita experience ng mga mga calamities and climate change gid. So ang pinaka ka-focus sa tourism is the green. So like we have na green restrooms, green building, green hotels. Okay. So bali ma'am closely linked gid no gali ang environment sa tourism kung dantawon naton sini. Yes, kay kung hindi naton mapahalagahan ang aton nga environment, ang aton nga turismo maapektuhan gid. The reason why ang aton nga mga plenary speakers, experts to talk on green investment and tourism sa October 5. So, dapat nga ma-apprise man ang aton nga mga tourism officers and even the LCEs kung ano bala ang mga trending subong nga mga technology para nga masalbar ang aton nga environment. Kag may mga best practices nga pwede naton ma-share sa iban pa nga mga LGUs para nga mai-apply man sa ilang mga respective destinations. So, green investment and tourism, it has to be kinahanglan sabat naton ang address like sa climate change nga na sabat kagina ni Jerry, environmental protection, kag ang pag-sustain naton sa aton nga mga destinations para sa aton future generation. Okay, that's good to hear, no, ma'am, sir. Ang highlights ng activities sa National Convention, ang Pearl Awards. Ano ang gina-expect naton sa Pearl Awards ngayon, ma'am? Sa Pearl Awards, dira i-feature ang tanan nga best practices sang different LGUs from all over the country. And we are very happy nga sang una, almost 100 plus lang ang entries nga na-receive naton nga nagaparticipar sa Pearl Awards. But now, dito sa Boracay, we've already received more than 300. Kag very diverse ang mga submissions. May nakuha kita nga submissions from Basilan, from Surigao, Sorsogon, sa far-flung areas na gusto i-feature kag ma-showcase ang ilang mga destinations kag best practices. So this is a very good platform para nga ma-showcase ang aton nga mga ginapanghimo sa tourism industry. And we want to help also all the tourism officers, we want to assist them para i-capacitate sila nga para mapasanyog pagid ang ilang pag-plan and preparar sa ilang tourism development plans. Okay. Sir, sa pag-host naton sa convention, ano ang benepisyo ni nga madala sa turismo sa Western Visayas? Ako gid sang madulong sini sa aton nga tourist receipts. Kay siyempre damo sa aton nga mga attendees nga mag-aagi. Some of them will be passing through Iloilo, may iban dito sa Aklan, and maybe some are from Capiz. So, through that, siyempre ang ma-use sila sa transportation and magamit sila sang mga services kag sa mga restaurants ng agyan nila. Ang pinakadako gid ang dito nga receipt nga mahatag naton sa Malay Aklan. Kay ang aton venue will be in Boracay. So every year, na look forward sa mga host
Actually gaagaway ang mga host kung sino gusto mag-host ng ato convention tungod nakita nila ang benepisyo nga makuha nila out of the hosting. Medyo magasto man sila pero may balik gid para sa ilang mga residente kag sa mga negosyante sa ilang lugar. And ang Iloilo City is the gateway, di ba la? So, alagyan kita. Some of the tourism officers and LGUs naga-express na nga daan sang interest nga ma-stop over anay sila sa Iloilo after or before sang convention, matulog, ma-shopping, makaon because of the gastronomic experience diri sa syudad kag ang paliwaliwa man after sang convention sa Boracay. And one more thing, kadamo sa ila ang nag-express sang interest nga mag-benchmark diri sa city sang mga matahom nga mga programa nga of course I want to congratulate Mayor Jerry sa amon nga sa iya nga latest feat subong awardee siya sa Lingkod Bayan sang civil service, and he has been talking all over globally na to promote our city sang aton mga best practices. So isa ang Iloilo City ka destination kag ang nearby mga municipalities nga pag-aagyan sini sang aton nga mga delegates from Bacolod, from Cebu, from Negros nga makabenepisyo gid ang aton nga ekonomiya diri sa Western Visayas. Okay. Thank you very much, Ma'am Junel, Sir Jerry, sa inyong time diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Salamat gid GMA. Salamat sa oportunidad. Ang mga dugang nga balita bantayan sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pinagi sa inquest proceedings ginkasuhan na sang murder ang 60 anyos nga si Romeo de Fiesta ang suspect sa pagbuno sa 72 anyos nga si Libby Burgo sa isa ka abandonadong nga balay sa barangay Bakay, Dumangas. Base sa investigasyon sang Dumangas Police, nagpaisay ang duwa bangod ginapahalin sang suspect ang biktima sa abandonadong nga balay tungod luyag sini nga magtulog didto pagkatapos sila ang mag-inom-inom. Pagkaaga na sapon na lang ang biktima nga wala na sang pangibabaw nga panapton kag nagmala na ang dugo sini. Pilas sa wala nga dughan ang naagom sang biktima. Nadakpan sa pursuit operation sang kapulisan ng suspect nga nag-ako man sa krimen. Ito binako, yaman nga wala yaman to kuno tani mahimo kung wala man siya ginlampusan sang botelya sa ulo. So kung makita man naton sa ni Romeo nga may pilas man siya sa ulo. Kapuso, nagpasalig naman ng Women and Children Protection Desk sa Bacolod City Police Office ng aktuhan ang natabo nga pagpangbastos sa 15 anyos nga babayi o kung dalagitang kilala kay alias Janina. Ang grade 10 student ang nag-aligar ginhurikap sa lalaki nga nakaiping sinisa de pasero nga jeep. Sa front seat sang jeep, ang biktima sang nagsakay ang lalaki. Apisar nga yara ini sa tubad sang driver, wala gid kuno ini nakapangayo sa budig bangod sa kakulba. Malapit sa Police Station 6 na naog ang lalaki. Sang nakabot na sa ilapuluyan dito na kang nakapanugid sa pamilya ang biktima. Ang insidente nakuha sa video sang biktima gin-post man sang pamilya sini ang laragway sa lalaki sa social media. Natala nang ipaidalom sa counseling ang biktima bangod sa natabo. Bukas man ang GMA Regional TV sa bahin sang suspect. Yung ado gapangalot sa Blahaw. Pero ang iya kamot ara sa kon nga chest. Diri na yun, no. Gina-press siya, hindi way siya gapangalot. Kulbaan ko, gapangorog ko, lako kabalos ang ubrahon ko. Nagpatuman na sang mas mataas nga pagbakal sang humay ang National Food Authority 6. Ang 19 pesos nga buying price ang dry palay, ang indugangan sang maximum 4 pesos, samtang 16 pesos naman nga presyo sang wet palay, may dugang nga 2 pesos. Ang gindugang nga balor ang ginatawag nga buffer stocking incentive o kon BSI suno sa ahensya. Suno sa NFA 6, nagabaton man sila sang bisan manubo pa sa isa ka sako sang humay nga ibaligya sang mga mangunguma. Sa piyak sini, wala man sa gihapon sang plano kuno ang pila ka mga mangunguma nga magbaligya sa ila sang humay. Sa tunga naman sang mahal nga presyo sang bugas, panugyan naman sang NFA nga magkinot sang kanon. Kung may mo, magtikaan kita, tama-tama lang. Wala man kita sang maglilin, wala man mapano sa aton.
Congratulations! Walo ka lucky viewers ang nagdaog sa tag 100,000 pesos. Nga pang negosyo cash, sa kapusog bigay premyo panalo season 7 weeks 1, tubtob week 4. Sa mga wala ginpalad, hindi magdulaan o kung hindi madulaan sa paglaong bangod. Ang pagpadala ng entry subtob pa sa October 13, 2023. Gani may chance pa nga magdaog sa cash prizes sa mga masunod nga semana kag house and lot naman sa grand draw maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam text. Ang mga tagdaog sa BPP7 ang ginapahibalo pinagi sa official call o kung text. Nagikan sa GMA, magbisita man sa official Facebook page kag sa promo microsite sa GMA Promos para sa opisyal na detalye kag announcements. Ginbuksan sang San Beda Red Lions ang kampanya sini sa Season 99 sang NCAA Men's Basketball pinagi sa tambak nga kadalagan batok sa Arellano Chiefs. Sampa nga gipatigayon sa Philoil Eco Oil Arena alas 2 kahapon sang hapon ginlutos ang Red Lions ang Chiefs sa score nga 85-61. Napilaan nga best player of the game si Jacob Cortez nga nakatigayon sang 16 points, 3 rebounds kag 5 assists. Sa second game naman nga gipatigayon alas 4 sang hapon nagpangibabaw ang Mapua Cardinals batok sa San Sebastian Golden Stags sa score nga 80-70. Naging best player of the game naman si Warren Bonifacio sang Cardinals nga nakapatigayon sa 16 points, 8 rebounds, 3 steals kag 2 ka blocks. Ang hinampang sang NCAA Men's Basketball ang malantaw live sa GTV kag live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Diyan mga puso samtang masarangan tapa. Mas manami gid kung kita makalibot para malingaw sa mga matahom nga lalantawon. Insyakto gud na Adrian sinugani sa British writer nga si J.K. Rowling. The world is full of wonderful things you haven't seen yet. Don't ever give up on the chance of seeing them. Pero antes kita nga maglagaw sa iban nga pungsod, unahon taanay syempre ang Pilipinas. Magud madamo kita diri sang world-class nga mga destinasyon nga pwede tagid ipabugal. Bora na this, mga puso. Wow! 89 days ago na lang, Pasko na! Madabog yung salamat sa pagtutok diri sa mo syempre sa GMA Regional TV. Early edition, obda na kita halin Lunes, Sabto, Biyernes. May man ninyo malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman yung kapusoy ng Priatos Bugos sa Puwersa para sa mas ako ang misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!